So, meron tayong partial fraction dito, tapos hanapin yung A, B, and C. So, yung first step is, kunin mo lang yung denominator. First natin kunin is yung A. So, kunin natin yung denominator ng A, which is x plus 12, tapos i-multiply sa buong equation. Kasi, di ba, yung rule, pag may ginawa ka sa isang side, dapat gawin mo rin sa kabila. So, multiply tayo dito ng x plus 2. So, bakit x plus 2? Para matanggal natin yung denominator ng A. Okay, yun muna yung first step. Matanggal natin yung denominator ng A. So, multiply natin x plus 2 sa first na equation. Siyempre, x squared minus 7x plus 4. Mag-cancel out yung x plus 2. So, matatanggal na yan. Tapos, i-factor na lang natin to. Magiging x minus 4. X plus 3. Ito yung factor ng x squared minus x minus 12. So, is equal to, syempre, magka-cancel out yung x plus 2. Tapos, syempre, multiply mo ng x plus 2, kaya matatanggal yun. Titira is yung a. Tapos dito, hindi similar yung denominator at numerator, kaya mag-stay yung x plus 2 dito. Tsaka na lang natin lagyan ng diskarte mamaya. Tapos c times x plus 2 over x plus 3. So, para mabilisan, para matanggal yung B, yung C, para isang parang variable na lang yung hinahanap natin, dapat maging 0 to. 0 yung coefficient ng B, maging 0 rin yung coefficient ng C. Para mangyari yon, let natin to. Let x is equal to negative 2. Kasi pag negative 2, negative 2 plus 2, 0. Negative 2 plus, dito rin, 0 din. Kaya, goods lang yung x is equal to negative 2. Sa kabila, wala na tayong problema kasi wala namang variable. Kaya, wala namang variable other than x. Kaya, makakakuha tayo ng number. So, negative 2 squared minus 7 times negative 2 plus 4 x negative 2 minus 4 negative 2 plus 3 is equal to a. Tas hindi ko na ilalagay yung substitution, matik na kasi may 0 naman to, kaya 0 times the variable b, matik na yan, magiging 0 kasi walang coefficient. 0 plus 0, tas dito i-calculate mo na lang. Ang lalabas na sagot dito is negative 11 over 3. Yan na yung a. So, repeat performance lang sa B and C. Kaya, bibilisan ko na lang. Again, gamitin natin. Para sa B, balik ka lang sa original na equation. Para sa B, multiply the whole equation by x minus 4. So, yung matitira dito is x squared minus 7x plus 4. Siyempre, pag minultiply mo ng x minus 4 dito, magka-cancel out yung x minus 4. Yung matitira is x plus 2 times x plus 3. Equate mo lang sa a times x minus 4, x plus 2 plus, hindi ko na isusulat ulit, magiging cancel out lang yung x minus 4 divided by x minus 4. So, parang magiging 1 lang. So, lagay na lang natin b. Tapos yung c, since hindi naman parehas yung numerator at denominator, magiging x. Hindi pala kita.
Sorry. X plus 3. Okay. Tas, repeat performance ulit. X is equal to, let X is equal to, ano yung number na magpapasiro dito? Diba? 4. So, let X is equal to 4. Kasi 4 minus 4, 0. Same din sa C. Magka-cancel out to. Magiging 0. Magiging 0 yan. Let X is equal to 4. So, yung matitira na lang B is equal to, substitute mo lang yung value na 4 dito sa kabila, 4. Direct calculate mo na lang. Yung makukuha ang sagot dyan is negative 4 over 21. Ito yung sagot na B. Ito yung sagot na, ito yung sagot na A. Ito yung sagot ng B. Tas, sa C, repeat performance ulit. X squared minus 7x plus 4. Pero yung i-multiply natin is yung x plus 3 sa buong equation. Kaya yung matitira dito na denominator is x plus 2 times x minus 4 is equal to, syempre yung magka-cancel out dito is yung sa C. So, yung matitira sa A, x plus 3 over x plus 2 plus b times x plus 3 over x minus 4 plus c. So, kuha ulit tayo ng number na magpapasiro dito sa a tas b. Negative 3, di ba? Let x is equal to negative 3. So, negative 3 plus 3, 0. Tas, divided by a number, di ba? 0 divided by a number is always 0. So, magiging 0 to. Magiging 0 to. Yung matitira na lang na variable is c is equal to, substitute mo lang yung negative 3 dito sa equation, x squared minus 7x plus 4 divided by x plus 2 times x minus 4. Yung makukuha ang sagot dyan is direct calculate na lang, 34 divided by 7. So, ito yung sagot sa letter C. Okay. Thank you.